Hey, what's up sa inyo mga kakwento? So, kumusta? So ngayon, dito ako sa labas ng dormitory at naisipan kong i-share yung bagong batas dito sa Japan sa ating mga trainee visa. Kung kayo po ay sa Pilipinas na at paalis na ngayon dito sa paalis na at punta na ngayon dito sa Japan, o kaya kayo ay nandito sa Japan na nag-aaral pa lang, ha? Kasi tayong mga trainee visa mga kakwento, no? Wala po tayong magiging choice kundi ang mag-bike. Yan po ang issue sa atin ng ating mga magiging company pagdating nyo dito sa Japan. So ngayon, i-share ko sa inyo, importante po ito na sana may share sa mga kapwa ko trainee na pasaway dyan sa mga kalsada, ha. Ngayon, papakita ko sa inyo paano yung magiging bike nyo. Sana, at alam ko gato rin ang talagang nagiging bike ng mga trainee visa. Yan, mga kwento. So, gato mga Japanese bike. Yan. So, sa likod, mayroon itong pangalan. Itong naburon na. Ito kagaya na to. Isang kasamahan ko. Pangalan yan. Pilipino yan. Tison Juani. Si Juani pa pala to. So, yan. Yung bike niya. So, gato po ang magiging service nyo pagdating nyo dito sa Japan. So, yan lang po talaga ang pwedeng issue sa atin ng company. Bawal po tayong magmotor, bawal po tayong, at hindi rin po tayo naka-shuttle. So kung may kalayuan yung company nyo, talagang tsatsagain nyo yung mag-bike. Kung ayaw nyo naman ng ganyan, pwede kayong bumili ng ganito, mga mountain bike. Mas madaling pedalan, ha? Pwede nyo siyang lagyan ng carrier dito pagka may kakaimuno kayo o mamamalengke. Yan. So ito mga kwento, ano. Starting sa November 1, lahat po, hindi lang po dito sa amin, pati po sa ito po, buong Japan po, ito ay magiging isa sa batas na, ha? So, hindi lang po sa trainee visa, hindi na sa nakikita, lahat po na nagbabike dito sa Japan, kahit po kayo ay mga Hapon, ha? Starting sa November 1 mga kwento, kapag yung mga batas trapiko sa pagdating sa pagbibisikleta, i-implement na po talaga nila. Una, yung unang ipapatupad nila kapag kayo po ay nahuli na nagbabike habang nagsa-cellphone, tapos ay nahuli kayo, nako, malaking multa po yan. Pwede po kayong makulong ng hanggang 6 na buwan, o pwede kayong pagmultain ng 100,000 yen, 10 lapad. So katumbos na yung 40,000, ha. Mahuli lang kayo nagbabike dyan, tapos habang nagbabike nagsa-cellphone kayo, so yun po yung pwedeng yung maging multa, ha, sa pagkahuli sa inyo. Kaya wag nyo gagawin yung magbabike kayo tapos saka kayo magsa-cellphone, na kumbaga sa atin sa Pilipinas ay okay lang yun, ha. Wala tayong batas na ganun. O ibahin nyo po dito sa Japan. Kasi yung starting sa November 1, pag kayo ay nahuli na habang nagbabike at nagsa-cellphone, so pwede po kayong makulong ng hanggang 6 na buwan, o pagmultahin kayo ng 10 lapad o 40,000 pesos. Pangalawa, kung halimbawa kayo ay nagsa-cellphone tapos nakapagdulot kayo ng trapiko na halos businahan na kayo na hindi nyo marinig kasi nga naka-headset kayo, baka nagbi-music kayo dyan kung anong ginagawa nyo, nag-chat-chat, meron kayo nire-replyan. Pag nakagawa kayo o sanhi kayo ng isang trapiko dito sa Japan, sa mga mga street light dyan, Diyos ko po, maaari kayong makulong ng 1 taon, o pagmultahin kayo ng 30 na lapad o 100,000, ha. Yun lang maging sanhi ng pagkaka-traffic dyan sa sentro, at ikaw ang naging sanhi at nagsa-cellphone ka na habang nagbabike, o kaya nakahinto ka, mayroon kang nire-replyan na hindi mo naririnig na mayroon kang kasunod ng mga sasakyan, at nahuli kayo ng pulis, maaari po kayong makulong ng 1 taon o pagmultahin ng 30 na lapad. Legit po yan, at sana wag natin gagawin yung mga ganong bagay. Pangalawa, kung halimbawa nagbabike ka dyan, tapos meron kang nire-replyan, naka-headset ka, dalawa, o kaya nagmi-music ka, meron kang kung ano-anong ginagawa, tapos nagkaroon ng traffic ng dahil sa'yo, nagkaroon ng halos businahan ka na, hindi ka pa umaalis. So maaaring mai-report ka, at pag nahuli ka, maaaring makulong ka ng 1 taon o pagbumultahin ka ng 300,000 yen o 30 na lapad, o yung sa Philippine money 100,000 piso. Yun lang ang magiging sanhi ng pagbumulta mo, ha. Isipin mo yun, hindi ka gaya sa Pilipinas, sa pag binusinahan ka, okay na, alis ka na. Dito po hindi, ibahin nyo ang Japan, dahil pagka nangyari yun, ikaw ang sanhi ng trapiko na yan, ikaw ang sanhi ng pagkakaroon ng ganyan, at nai-report ka at nakuha na ka ng video, maaring mahuhulihin ka, tapos pagmultahin ka ng 30 na lapad, makulong ka pala isang taon. Grabe, no? Kaya mag-ingat po talaga tayo pagdating sa mga traffic light dito sa Japan. Ito matindi.
yung pangatlo, kapag lalo na sa ating mga Pilipino, so hindi naman natin maialis, hindi natin maialis sa ating mga Pilipino yung magkaroon ng bonding o happy pagdating ng Sabado o Linggo. Pero ito, pangatlo, pinakaiiwasan nyo na talagang ipapatupad ngayong November 1, lalong-lalo na yung mga mahihilig magsipag-inuman ng mga alak dyan and then magbabike. So kung sa Pilipinas ay okay lang yung ganun na magbabike tayo, tapos tayo ay nakainom, sisitahin lang tayo, parang ganun lang. Kung sa atin ay okay lang yung ganun na na magiinom tayo, mag-shot tayo, tapos magbabike tayo. So okay lang sa Pilipinas yun, no? So dito po sa Japan ay ibahin po ninyo. Pagka tayo ay nahuli ng mga pulis dito sa Japan at tayo ay nakainom, na nagbabike, kasi meron silang pang tester dito eh. Meron silang parang malit na ganyan na parang machine na basta meron silang pang tester dito sa Japan kung gaano kataas yung alak na inom mo at kung ikaw ay nakainom. So pag kayo po ay nahuli ng pulis dito at nakainom, maaari po tayo magmulta ng 500,000 yen o 15 na lapad, o sabihin mo na lang 200,000 pesos. 200,000 pesos, tapos maaari pa tayong makulong ng hanggang 3 taon. Isipin mo naman yung parusang makukuha mo kapag ikaw ay nahuli lang na nagbabike na nakainom o nakatagay. Kaya wag ko kayong mag-iinom, wag kayong mag-iinom tapos magbabike po kayo. Mas maaaring maglakad na lang ho kayo at gumewang-gewang kayo dyan, walang magiging problema. Safety lang po dito sa Japan. Pero pag kayo ay nahuli ng pulis at tayo ay nakainom, Diyos ko po, ang laki pong multa. Isipin mo yung 500,000 yen o 200,000 pesos. Tapos maaari ka pang makulong ng 3 taon. Isipin mo yung magiging multa mo, 'di ba? Kaya nakakadala. Wag lalo yung mga kapwa nating mga trainee visa dito na medyo pasaway lalo pag nakakainom na, malakas na yung loob, 'di ba? Pag kasi nakakainom na, so malakas na yung loob ng mga 'yan. So magbabike ka kung saan-saan, parang Pilipinas na okay lang. Pag nakasagi o nakabundol ay okay lang, sorry po. Pero dito sa Japan wala pong sorry po. May kaakibat po talaga ng multa at parusa. Kaya wag po kayong mag-iinuman tapos ang magiging service nyo lang ay bike. Mas magandang maglakad na lang po kayo. Iwasan nyo po yung mangyayari po yung sinasabi ko sa inyo, para in the end hindi po tayo magsisi sa bandang huli. So ngayon, yun naman pong mga taong nagpainom sa tao na alam naman nilang nakabike lang yung tao, no? Alam naman nilang service lang niya ay bike, tapos pinainom nila, pinashot nila. So mayroon din kaakibat na parusa yon, mga kwento, no? Hindi lang po yung taong nagbabike o yung nakabisiklet ang napainom, kundi pati rin yung nagpainom sa kanya, Maaring magmulta din siya ng 300,000 yen o 100,000 o maaring makulong hanggang 2 taon. Kaya mga tropa natin dyan, so pagka alam nyo ng yung tropa natin ay nakabike lang, wag na po nating ayain na mag-shot o mag-inom kung siya po ay uuwi na nakabisikleta. Kung siya po ay uuwi na maglalakad, so mas magandang, much better ang maglakad na lang po siya kaysa yung i-invite natin tapos papainumin natin. So pati tayo ay magkakaroon ng kaparusahan dito sa Japan pagka nangyari nga gano'n, nahuhuli siya, tatanungin kung sino nagpainom sa kanya. So damay-damay po yan. So hindi lang po yung nagbabike o yung nagbibisikleta ang maaring mapatawan, pati yung nagpainom. So ganoon din po sa mga yung gustong umangkas o nakaangkas, pagmumultahin din po yan. Ganoon din po yung magiging parusa niya. Ito pa matindi, kapag halimbawa yung tropa mo nakainom na tapos gustong bumili ng alak sa isang convenience store dito, medyo may isang 2 kanto ang layo, pinahiram mo, nahuli ng pulis, ikaw na nagpahiram, hindi ka rin makakatakas meron ka ding parusa at mas matindi pa. Isipin mo yun, pinahiram mo lang yung tropa mo tapos nahuli ng pulis. So tatalungin ng pulis kung sino nagpahiram ng bike, kasi lahat ng bike dito merong kanya-kanyang mga pangalan. So madidetect ng pulis yan kung yung bike ay sa kanya. Ngayon pag tinanong ng pulis na pinahiram ng tropa, pati ikaw na nagpahiram, na alam mo nakainom yung tropa mo, ay pag nahuli ng pulis yan, so maaari ka ding makulong ng 3 years o 500,000 yen o 200,000 pesos. So kakaiba yung batas dito, no? So ang laki ng magiging parusa pagdating sa paggamit ng bike dito sa Japan, lalong-lalo na sa mga nakainom. Kaya starting November 1, sana po itong video na ay makarating po sa mga magiging trainee visa na OFW dito sa Japan. Hindi lang po mga trainee visa, Nikijin. So buong Japan po yan ay ipapatupad na batas sa pagdating sa paggamit ng bike. Kaya tayong mga trainee visa na kadalasan nagiging pathway natin, sana sumunod tayo sa batas trapiko dito sa Japan, lalo sa paggamit ng bike,
Lalo na yung mga nagbibit the red light dyan na lagi ko nakikita na hindi ko alam kung sino yung mga, anong lahi yung mga yun. Sana wag naman mga Pilipino, no? Ngayon, sana pagdating nyo dito sa Japan, itong video na to ay makarating po sana sa inyo para maging isang gabay para pagdating sa paggamit ng bike ay hindi po tayo masampulan ng kanilang mga pinagbabawal dito sa paggamit ng bike dito sa Japan. So ano, hanggang sa muli, salamat.